Kamusta pong muli mga kababayan, mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong po. Dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang araw po muna. Magandang araw, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat mga kababayan. Saan man sulok po ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo. Ito po mga katambay, komentuhan po natin itong pahayag po ng speaker po ng institusyon po ng Kamara, si Speaker Romualdez, na sinasabi rin po ni Vice President Sara Duterte na isang tambaluslos mga katambay. Ang speaker daw po na tambaluslos ayon sa Vice President. Nagpahayag po mga katambay at sinasabi po na pinasisipot na po. Pinasisipot na at pumunta na raw at sagutin sa institusyon ng Kamara. Dahil ang Kamara ay napakarami pong hawak na itong institusyon na ito. Halos hawak po lahat nila ang departamento ng ating bansa, mga katabay. Nagpapaka-korte na, nagpapaka-COA pa, nagpapaka-NBI pa, at nagpapaka-PNP chief pa, mga katamay. PNP, nagpapaka-investigador, mga katamay. Ganun po klase ngayon ang ating institusyon. Pakinggan po natin ang pahayag po na talagang pinapupunta na, sumagot daw po sa Quadcom Committee. Quadcom ang sinasabi po ng tambaluslos ayon sa Vice President. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Dapat nang sumipot sa pagdinig ng Kamara at sagutin ni Vice President Sara Duterte ang issue kaugnay ng confidential funds ng kanyang opisina. Ito ang sagot ni House Speaker Martin Romualdez sa pahayag ng pangalawang Pangulo na naaawa na siya sa kanyang mga tauhan dahil nadadamay sila sa issue. Kahapon ay pinatawan ng contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez. Ayon kay Speaker Romualdez, si VP Sara na sana ang sumagot sa mga tanong ng mga kongresista at huwag nang ipasa sa mga opisyal ng OVP at Department of Education. Okay, dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam sa kung ano nangyari sa mga pondo kaya dapat siya lang mag-explika. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Yun na lang po. Parang wala ba kayo ba napansin sa speaker? Mga tamay, parang ngingiwi-ngiwi. Ngungumi-ngiwi siya pag nagsalita. Hindi kaya ito grupo. Ngumunguwi eh. Ngumunguwi pag nagsalita. Mga katambay, ang speaker. Ano kaya meron sa speaker, mga katambay? Ibang klase, no? Talagang pagdating daw sa pondo, siya lang may alam, mga katambay. Sino ba kaya may alam sa pondo ng gobyerno natin ngayon, mga katambay? Sino po ba nagbabalangkas at nagsisingit? Sino po ba ang nagsisingit ng pondo sa mga ahensya katulad po ng DepEd nung panahon po ang secretary ay ang Vice President? Sino po ba ang nagsisingit ng bilyon-bilyon, mga katambay? Sino po ba? Ang Vice President ba? Saka mga katambay, di po ba? Paano pupuntahan ng isang Vice President yan? Dahil alam naman niya na pamumulitika po ang ginagawa dyan. Di ba? Ano po ba ginagawa nila dyan? Di ba? Meron po kasi yan politically motivated na. Political harassment. Di ba? Demolition job. Demolition job ang ginagawa. Ano po ang ginagawa? Para hindi na po ito lumakas. Hindi kailangan po lumakas ito Kaya kailangan po, trabahuhin po nila ito. At sino po ang pinagtatrabaho niya rito? Mga katambay, sino po ang pinagtatrabaho niya? Yung ginagawa niya pong mga attack dog, di umano. Grupo po ng Makabayan Black. Meron pang convicted ng child abuse, pero pinag-uubra niya. Bilang siyang speaker, makikita ng taong bayan, nasaan yung, nasaan yung sinasabi mong ang institusyon ay talagang pinagkakatiwalaan ng institusyon ng Kamara o ng House of Representatives. Merong convicted na dyan. Kahit sabihin mo yan ay nag-aapila sa korte dahil may karapatan naman siya mag-apila. Pero dapat yan, may suspension yan para yung sinasabi natin na yung institusyon mapangalagaan, walang masabi ang taong bayan. Pero bilang ikaw ang speaker, nagawa mo ba yon? Nagtatanong na po si Kamanong para protektahan mo yung House of Representatives na hindi mabahira ng dungis
na merong kaso na hatulan na ng lower court na convicted ng child abuse at umaapila lang sa Supreme Court o sa higher court ang Franz Castro, pero pinag-uubra mo. Di ba? Kaya maraming nasasabi sa iyo mga Pilipino, kaya tinatawag kang tambaluslos ng Vice President dahil sa iyo, basta yata mapakinabangan mo di umano, kahit ito yung may conviction na, pinag-uubra mo para lang magamit yata sa pag-atake dito sa Vice President, mga katambay. At hindi po pupunta dyan ang Vice President dahil lahat na yung sinasabing separate body ang ating gobyerno. Katulad nyo, separate body kayo sa executive, legislative kayo, pero COA kayo. Ang COA, iba rin yan. Di ba? Ang COA, pero kayo nagpapaka-COA. Ano ba sabi ng COA? Hindi pa tapos ang kanilang mga audit. Nagpapaka-CPA kayo lahat. Hindi naman kayo CPA, mga katambay, ibang klase. Pakinggan po natin yung sinasabing pamumulitika lang ang ginagawa po ng institusyon. Baliktad naman po natin, alam ito ng speaker, mga katambay, pero pinagagandalan niya sa media na parang wala siyang alam at pinalalabas na may korupsyon. Samantalang sila ang maraming usapin sa korupsyon. Pakinggan po muna natin si Congressman Abante kung paano po nila pinupolitika ang budget ng Vice President. Ibalik tanaw lang po natin. Paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado makabalikan kayo. Oh, yeah, I mean, that's a possibility, no? You cannot discount politics in this, no? In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern, paano pag naging president? Ginagawa nila kasing politics, pinupolitika, politics lang. Pinupolitika ang pondo ng Vice President, di ba? Siya lang, bukod tangi lang siya, pinupolitika. Hindi nila pinag-uusapan ang mga budget. Dahil budget po ng publiko yan eh. Kung gusto po nating malaman ang budget ng Vice President, kasi lahat po yan budget ng public. Budget po yan, pera po ng taong bayan. Bakit hindi po natin silipin? Lahat. Dahil pera po ng bayan yan. Bakit isa lang ang sinisilip natin? Dahil malaki din ang anomalya. Sobrang laki po ba ang anomalya nila? Di ba? Dahil ayaw po itong silipin, dapat sinisilip yan lahat. Para masabi mo po na talagang ikaw ay gusto mong hanapin ang mga korupsyon sa ating bansa. At sinasabi mo may korupsyon sa paggamit ng confidential fund, ang pondo ng Vice President. Dahil yan ay pera ng bayan. Dapat lahat yan sinisilip mo na. Kung paano gumastos ang Pangulo, paano gumastos ang Speaker, paano gumastos ang Senate President, paano rin gumastos ang 24 na senador, at paano rin gumastos ang 300 plus na mga representative o congressman sa ating bansa. Mga katambay, nasaan? Tanging pinupolitika lang. At nakakahiya. Hiyang-hiya po tayo kay tambaluslos ayon sa Vice President. Itong tambaluslos, napakarami po itong sasagutin. Pag naging presidente ang ating Vice President, magiging parehas na po ang investigasyon sa lahat. Lahat po ito yung investigahan. Napakarami po ito na sinasabi po, lalo po sa paghawak po ng pondo ng kanilang opisina, ay hindi po maipaliwanag sa mga Pilipino, mga katambay. Lumolobo. Walang public hearing, mga katambay. At sisingaw yan. Napakalinis. Nakita nyo po. Parang kinukutya ang Vice President na siya lang ang may alam daw kung saan napunta ang budget. Ang tanong ng taong bayan, ang tanong ni Kamanong, saan po napupunta rin ang budget nyo? Kayo lang din ang may alam. Yata. Nasaan na ang MOOE nyo? Ang inyong extraordinary expenses, ang ginagawa nyo lang yung mga liquidation nyo, certification lang. Ano na? Samantalang Vice President, isang damukal
nagsasubmit ng kanyang mga liquidation. May resibo. Kaya nga pati resibo kinakalkal nyo. Samantalang sa inyo, Speaker Tambaluslos, ayon sa Vice President, nasaan ang mga resibo na pwedeng kalkalin ng mga Pilipino, mga resibo nyo na ipinapasa? Katulad po ninyo, marami pong issue sa inyong pumuputok. Di ba? Yung inyong sobra-sobrang laki na travel fund daw. Travel fund pa lang, ilang bilyon na. Ayon yan, ha? Ayon sa mga nagsasabi niyan. May nakulong pa nga, ikinulong nyo sa kamera. Dahil nagtatanong din sila kung totoo ba na mucho dinero ang inyong travel fund, Speaker, at ang inyong confidential fund, at ang inyong pondo, mucho. Meron po bang maresibo ito? Kailangan din po namin makita at masilip, mga kababayan. Di ba? Ito pong klase na Speaker na may ambisyon daw na maging Prime Minister at Presidente ng bansa. Ayon sa Vice President, siya na mismo ang nagsabi, ang Vice Presidente, na talagang itong tao na ito na hindi naman talaga mananalo kahit ano gawin. Kaya gagawa ng paraan gamit ang Makabayan Black. Ginagamit yata ang grupo ng Makabayan Black at ang mga congressman na hindi nasisilaw sa kayamanan. Mga katamay, ginagamit po para maging attack dog para dito po sa sinasabing paninira sa Vice President. Ginagawa po nila para lang yung ginawa nila kay dating Vice President Binay, mga katambay. Hanggat hindi napapabagsak, mga katambay, hindi nila tatantanan. Pero ang tanong ng taong bayan, bato kayo ng bato ng putik sa Vice President, samantalang lahat ng putik ay puro nasa pagmumukha nyo yata. Isang damukal na putik ang puro nasa inyong pagmumuka na napakatagal ng lihim, lalo sa paghawak at paggastos ng pera ng bayan. Hiyang-hiya naman tayo. Ang magiging presidente, ang gusto maging presidente sa ating bansa yata, hindi nyo napansin, ngunguwi-nguwi rin. Parang may nginunguya pag nagsalita. At nagkakanda bulol-bulol, mga katambay. Nakita nyo po. At hindi makatingin ng matituwid. Hindi hirap tumingin. Parang may tinatago yata. Nakita nyo, napakalikot ng mata. Ibang klase. Nagtatanong lang po si Kamanong. Parang laging umunguya rin yata ng chewing gum ang Speaker. Hindi kaya. Nagtatanong lang po. Ibang klase, no? Nakakahiya. Nakakahiya yung gano'n, ano? Yung bang ikaw yung nagmamalinis. Nagmamalinis ka bilang Speaker. Samantalang sa'yo, napakarami mong issue. Hinahamon ka ng open the book. Ibuksan nyo ang libro nyo. Binubuksan nyo ang libro ng Vice President. Samantalang yung libro nyo ayaw nyong buksan. Ibang klase kayo. Nakakahiya. Nakakahiya kayo. Kaya bistado na kayo ng mga Pilipino. Kilalakas ng loob nyo na buksan ang libro ng Vice President. Samantalang sa inyo, ni isang libro, walang nababalitaan si Juan de la Cruz na binuksan nyo. Kahit sabihin mo, kung ikaw ay talagang magaling na Speaker, buksan mo ang libro ng Makabayan Black. Ipakita mo sa mga Pilipino ang libro ng Makabayan Black. Kung saan napupunta sa haba ng panahon ng mga party list ng Makabayan Black, saan napupunta ang pondo ni Juan de la Cruz. Buksan mo para sabihin mo, ipagmalaki mo sa mga Pilipino na hindi lang Vice President ang binubuksan mo. Kahit sabihin mo na wag mo nang buksan ang iyo dahil alam naman ng mga Pilipino na hindi mo bubuksan ang libro mo. Buksan mo na lang ang libro ng Makabayan Black. Napakarami niyan. Saan napupunta ang pondo niyan? At bakit nananatili yan sa Kamara? Ikaw ang Speaker? Ikaw ang Speaker, pero pinag-uubra mo. Merong kaso yan. Hindi mo man lang tanggalin muna yan. Isuspindi mo habang hindi niya nalilinis ang kanyang pangalan. Pero never mong ginawa bilang ikaw Speaker. At ginagamit mo pa pang-atake yata sa Vice President. Nakita mo mga attack dog doon, mga tambay, mga karamihan na hindi abogado, nagpapakulong, ang tatapang. Mga tambay, tumapang po sa bagong Pilipinas ang mga congressman, mga legislative. Pero ngayon, sa panahon po ng bagong Pilipinas, lalo nung maupo ang Speaker, kinuha na po nila lahat ang power. Yung mga tambay, pinagsama-sama na nila ang power ng mga congressman. Lahat nagpakakorte na.
Sinasabi nga natin, nagpakapulis na. Meron pang mga prosecutor doon. Meron pang nagpapaka-abogado doon. Di ba? Meron pang nagpapaka-NBI doon. Matindi lahat doon. At meron pang investigador doon. Di ba? Napakarami investigador doon na hindi tumatanggap. Mangungumbida kayo. Bukod tangi lang, nangungumbida ng mga resource person tapos ipakukulong. Kinumbida mo, resource person, tapos pakukulong mo. Diba? Dinaig nyo pa, korte Ibang klase ko, yung mga hindi naman wanted dyan. Samantalang ang korte, pag nagpakulong ang korte, may kaso. Samantalang kayo, nagpapakulong, walang kaso. Sasabihin nyo lang contempt dahil hindi nyo gusto sagot. Ibang klase kayo. Markado na kayong lahat. Kayong lahat markado. Kung hindi lang kayo gagamit ng pera at maging matalino lang ang mga Pilipino, hindi masisilaw sa pera na galing din sa nakaw yata at galing din yata sa pera ng droga, hindi lang masisilaw ang mga Pilipino, never kayong manalo. Kasi meron tayong mga kababayan, pag nabigyan ng pera, binoboto sila. Hindi naman lahat. Maging matalino lang tayo, mga tambay. Dito sa mga klase ng mga politiko na ganito, na nagmamalinis, pero napakarami mong tanong, question na hindi nila sinasagot. Unang-una ang kanilang libro, kailan kaya bubuksan? Mabubuksan naman yan. Pag naging presidente ng isang Duterte, makakalkal lahat yan, mga katambay. Yung mga yabang nila, yung mga angas nila ngayon, lalo makabayang black, tingnan natin ang mga angas yan. At sinisigurado po ni Kamanong, mga katambay, pag naging presidente ang vice president, maraming mawawala. Maraming magtatago ng 6 na taon o 7 taon. Kamukha ng ginawa ng mayor ng Iloilo, mga katambay. Nagtago ng 7 taon. Sinasabi niya, wala siyang kasalanan, malinis siya. Kaya siya nagtago, mga katambay. Ganun po ang gagawin ng mga karamihan dyan. Dahil nga sabi nga ni Representative Abante, pamumulitika. Part ng politika, ipolitika nila ang Vice President dahil ayaw na nila itong bumango at maging presidente ng bansa. Pero hindi na po tanga, bobo ang mga Pilipino. Kitang-kita na po ng mga Pilipino ang trabaho ng institusyon ng Kamara. Sarado ang libro, sarado ang extraordinary expenses, ang MOOE, hindi maipaliwanag, certification lang ay pakikita sa mga Pilipino. Todas kang bata ka. Ganyan po kagaling ngayon, lalo sa pera, ang napakalinis at nagmamalinis na speaker ng Pilipinas na tinatawag din ni Vice President na tambaluslos, mga katambay. Ibang klase kayo. Paano pupunta ang Vice President dyan? Papahiyain nyo ang Vice President? Samantalang mga congressman dyan, sinabi na ng kapatid na si Pulong at marami pa silang kaalyado riyan, speaker. Baka akala mo lahat natatapalan ng pera riyan. Ano ang sabi ng kapatid na si Pulong? May bayad daw, malaki raw ang natatanggap. Basta atakihin mo ang pamilya niya, lalo ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte. Malaki raw ang bayaran. Diba? Sa tingin nyo, ang makabayang black, babanat ng babanat yan. At magpupus yan kung walang pakinabang yan, mga tambay. Tapos darating ang halalan. Kailangan nila ng pera para manalo. Pera-pera. Sa tingin nyo, yung mga congressman na yan, hindi magpapabayad di umano yan. Malapit na ang halalan. Kailangan nilang mamili yata ng boto. Ganun lang. Magkakapera ba sila? Sa tingin nyo, magkakapera yung mga congressman na yan kung pababagsakin nila ang mga Duterte? At hindi naman nila talaga mapapabagsak. Dahil napakahirap pabagsakin. Ang talagang hawak niya ang popular vote ng majority ng Pilipino. Kung wala itong pera, yata, bubuti kung kumilos, hindi kikilos ang mga congressman. Kaya nga tinatawag sila di umanong mga congressman, congressman. Kaya nga tinatawag sila congressman. Kikilos ba di umano yan kung walang congressman? Di ba? Kaya may katotohanan na sinasabi ni Pulong na may bayad yan. May bayad.
Kaya paano kayo pupuntahan ng isang Vice President na meron pa siyang mga kaalyado dyan sa House of Representatives? Meron pang nagbubulong sa kanya ng ginagawang mga plano para i-demolition job siya. Politically motivated lang. Political harassment. Iaharas lang siya dyan. Hindi naman siya i-contempt eh. Hindi nila gagawin i-contempt ang isang Vice President dahil magkakagulo ang bansa pag kinontempt nila yan. Dahil unang-una, hindi naman sila korte. Wala namang kaso ang Vice President. At sinasabi nila kailangan buksan at busisiin dahil pera ng bayan yan. Public money yan. Ang tanong, bakit ayaw nyo buksan ang libro nyo? Public money rin yan. Pera ng publiko yan. Ayaw nyo buksan. Di ba? Kaya, basag na kayo. Markadong-markado na kayo. Lahat kayo. Lahat kayo na tumutuliksa at pinapahiya ang Vice President lalo sa kanyang confidential fund, sa kanyang pondo. Maniniwala lang ang taong bayan. Mapapaniwala nyo lang si Juan de la Cruz. Kung lahat, magmula sa Pangulo hanggang Congressman, hanggang Senador, lahat kayo, buksan nyo ang libro nyo. Doon pa lang maniniwala ang taong bayan. Hindi maniniwala sa mga release statement na i-interviewin lang ng isang media, ang mainstream media, ang isang tambaluslos. Maniniwala ng taong bayan. Samantalang yung kanila ay sarado. Ayaw man lang ipakita. Di ba? Sila ang may tinatago, hindi ang Vice President. Ang Vice President, walang itinatago sa Pilipino. Mismo ang COA, hindi makapagsalita. Mga CPA yan, matatalino yan, mahuhusay na auditor yan. Hindi man lang nila pinag-isipan na ang Vice President ay may korupsyong ginagawa sa kanyang pondo. Tanging itong mga nababayaran lang yata ang nag-iisip ng masama. Dahil bayaran daw sila. Tumatanggap daw sila ng limpak-limpak na salapi sa hearing. Ayaw niya kay Pulong. Excuse me po. Di po ba mga tambay? Kaya maging matalino po tayo mga tambay. Dadalhin po tayo ng mga ambisyosong mga ganit sa kapangyarihan, mga sakim yata sa pera ng bayan. Yan po ang maglilingkod sa atin na mga meron tayo nakikita pang something sa kanila. Something, mga hirap na hirap magsalita at medyo ngumungi pa. Samantalang si Kamanong, napakatagal magsalita. Dire-diretso nagsasalita si Kamanong. Nakita niyo ba si Kamanong na ngumunguwi man lang? Parang si Kamanong ay ngumangata ng mani o nag-chewing gum man lang. Hindi man ako speaker. Samantalang speaker ay ubod ng yaman. Napakayaman, bilyonaryo. Nakabili pa raw ng mga estasyon. Mainstream media, nabili pa yata sa sobrang dami ng kayamanan. At nakakabili pa ng mga napakagagandang mga chopper, eroplano, private jet, yate. Tapos makikita mo, parang may something na. Parang nagnganganga, sabi nung matatanda nung araw. Parang nagnganganga. Alam niyo yung nganga? Parang yung kinakain pagka may dinura ka, kulay parang blood, kulay pula. Diba? Muli po mga tambay, natawa lang po si Kamanong. Pero nakakalungkot. Hindi nyo kayang pabagsakin. Never nyo mapabagsak ang isang Duterte. Lalo ang Sara Duterte na naglilingkod at halos walang itinatago sa Pilipino. Open ang libro niya. Libro niya ay bukas na bukas. Ginagawan nyo lang ng pamumulitika. Pinalalabas nyo lang korap. Samantalang inyo, hindi namin malaman kung saan nyo dinadala ang pera nyo. Sa Vice President, detalyado. Inalagyan nyo lang ng issue. Diba? Dahil kailangan hindi bumango ang Vice President para hindi manalo. Yan ang plano. Planado po yan yata ng sinasabi ng Vice President na tambaluslos, mga kababayan. Ayan, iboto nyo po. Yan. Magkakabilihan na po. Mayaman po yan. Yan. Pero pagka hindi po nanalong speaker yan, patay kang bata ka. Pagka ang nanalo ay majority ng kaalyado ng Vice President, lalo po sa Senado, napakarami investigasyon ng mangyayari. Magkakaroon po ng isang damukal na investigasyon
pagka majority po ng Vice President at Pangulong Duterte ang nanalo sa House, napakaraming investigasyon na mangyayari sa mga proyektong hindi maipaliwanag, tinatangay ng baha. PhilHealth, mabubuksan po yan. Lalo ang pera natin sa Maharlika Investment Fund. Kamusta na kaya, mga katambay? At yung mga project ng housing, mga katambay, ano na kaya? Isang damukal na pera rin yan. At yung isang damukal na bilyong-bilyon, nilalagay nila, akap pa lang. Akap, mga katambay. Ayuda pa lang, mga katambay. At yung sinasabi po ni Vice President na 2 tao lang kumokontrol para magdagdag, bawas dagdag ng pera, bilyon-bilyon. Pag hindi na po speaker yan, lahat po yan maimbestigahan, mga katambay. Sana tayo gagawa ng paraan, mga katambay. Tayo ang gagawa para matupad yun. Yung sinasabi ko na maimbestigahan silang lahat, tayo ang gagawa nun. Ballpen po ang kailangan natin. Ballpen lang at tamang leader. Tanggalin na po natin itong mga ito. Huwag na po natin ibalik para makita po natin at mabuksan po natin ang mga libro nito. Hindi po mabubuksan ang mga libro nito pag sila pa rin po ang mananalo sa susunod na halalan. Yun po ang totoo. Kailangan po natin sila i-abolish. Tandaan po natin ang mga pagmumukha nito. Lalo po ang speaker, mga katambay. Hindi po kailangan manalo yan. Muli po, komento ko po yun. Muli po, mga tambay, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na istasyon o Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingatan nawa po, mga tambay, sa muli. Paalam. Bye-bye.